Tuloy at walang dahilan para iantala ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit pa abala siya sa magiging paglilitis sa kaso ng kanyang ama sa International Criminal Court o ICC. Ayon po yan sa liderato ng Senado. At nilinaw din po ni Senate President Chis Escudero na hindi naman oobligahin si VP Sara na dumalo sa impeachment trial. At kung mas susunod ang schedule ng Senado, iniyag ni SP Escudero na posibleng matapos ang paglilitis sa loob lamang ng 3 buwan. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, personal lang ang ininspeksyon ng mga tauhan at opisyal ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pasilidad na gagamitin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Humihingi pa sila ng karagdagang kwarto sa liderato ng Senado dahil sa prosecution panel pa lamang daw aabot na sa 70 ang kanilang mga kinatawan at hindi pa kasama dito ang kanilang mga bitbit na mga staff. Tuloy na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kahit pa magiging abala ang Vice Presidente sa magiging paglilitis sa kasong crime against humanity ng kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague. Sabi ni Senate President Francis Escudero, magkaiba naman ang kaso ng mag-ama at wala silang nakikitang dahilan para i-delay ang paglilitis. Hindi rin oobligahin ang Vice Presidente na dumalo sa impeachment trial. Whether nagsabay, hindi nagsabay, wala namang nakasulat na batas na bawal magsabay. Hindi naman gano'n yan. Lalo na kung busy halimbawa si Vice President Duterte bilang isa sa mga abogado ng kanyang ama, hindi naman nga siya required mag-attend ng impeachment trial sa Senado, maliban na lang kung i-require siya ng impeachment court dahil kailangan siyang i-identify na sa tingin ko hindi naman siguro papasok sa isong ito dahil kilala naman siya ng lahat. Welcome back. Kanina, nag-inspeksyon na si House Secretary General Reginald Velasco at iba pang opisyal ng Kamara sa plenaryo ng Senado. Nakaayos na ang session hall bilang dress rehearsal sa gagawing paglilitis. Sa harapang upuan ng mga senador na magsisilbing senator judge, sa kanan nila ang depensa, nasa kaliwa ang lamesa at upuan ng 11 kongresista na magsisilbing prosecution panel habang sa pinakaharap ng plenary ang witness stand. Sabi ni Senate Secretary General Renato Bantug, ang mga gagamitin sa impeachment trial dati na rin ginamit sa paglilitis noon kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Mangyayari yung recto laurel, yung the nearest committee rooms will still be reserved for committee hearings. So essentially we'll be using the committee rooms farther down the hall. That's the multi-purpose area, the Tolentino, Soto, and Quezon rooms. No? So at this point, we are ready to commit Tolentino, but that would also depend on the actual requirements of the House. Well, of course, this one is very important, no? The space for the trial itself. And then, of course, 2 basic rooms. No? Room for our prosecutors. We have 11 prosecutors. And the Secretariat Support Group, which I will be coordinating. No? So basically 2 rooms. Of course, we might have additional requirements for other staff or other people who will be important during the trial. No? But we will have an office also in the House of Representatives, some sort of a backroom operations. Kontento naman ang Kamara sa paghahanda ng Senado. Puspusan naman daw ang ginagawang pag-aaral ngayon ng mga kongresista bilang tatayong prosecutors at kumuha na rin sila ng serbisyo ng mga karagdagang abogado. Kung masusunod ang kanilang schedule, sabi ni Escudero, posibleng matapos ang paglilitis sa loob lamang ng 3 buwan. Sunod yung mga pre-trial arrangements, mas magiging mabilis yung pagdinig. And hopefully, bago kami mag-recess sa loob ng 3 buwan, ay kaya nang tapusin yung impeachment trial. So, papalo sa petsa yun. Dahil usually nag-adjourn ng Senado bago mag-October 10. So, kung September 23, yung trial, halos yung panahon yun.
Alex, sabi ng liderato ng Senado, di-discourage nila yung publiko na personal na pumunta sa Senado para manood ng live ng impeachment trial. Ang capacity lang daw kasi ng plenary hall ay aabot sa 370 para sa 840 square meters. So, hindi daw kakasya kung ang dadayuhin niya ng publiko. Mag-i-issue din ng iba't ibang mga access pass para sa mga papasok sa Senado. Alex. Okay, Mayan, pakilinaw itong usapin. Yung identification sa mismong akusado ay hindi na siya pwedeng pumunta. Ano ibig sabihin nun? Kapag nililitis ang kanyang kaso, pwedeng hindi umaten ng ating pangalawang Pangulo? Depende daw yan sa kanya, Alex. Karapatan niya na hindi sumipot or yung kanyang mga abogado at mga kinatawan lang yung pupunta para siya ay idepensa sa Senado. O dahil sa mga nakalipas sa mga impeachment trial ay nakita natin na yung mismo akusado ay naroon mismo sa impeachment court. Tama, Alex. May karapatan siya na tumanggi o hindi o magkusa na pumunta sa paglilitis kung gugustuhin daw ni Vice President Sara Duterte. Okay, isa pa, Mayan, with regards naman sa mga gusto sanang manood, no? Ano ito? Merong sariling media group ang ating Senado para makita nila ang proceedings ng impeachment trial? Ang Kamara, Alex, at ang Senado ay may sarili na silang mga cameraman at na siyang pwede daw kumuha ng live footages dyan sa mangyayaring hearing sa impeachment court. At ito yung pwedeng mag-live dun sa kanilang mga official na social media accounts at doon daw pwedeng panoorin ng publiko para hindi na nila kinakailangan pumunta pa sa Senado. So ibig sabihin, ang mga TV networks ay hindi rin papayagan makapasok? Parang ganon? Merong accreditation sa mga accredited na media entity mula dun sa Kamara hanggang sa Senado, pero kung magdadagdag pa raw yan, didepende dun sa request ng mga media network. Okay, siguro panghuli ang schedule na lang siguro, no? Kung kailan talaga ang eksaktong petsa sisimulan itong paglilitis. Meron na bang nabanggit yung sinasabi sa Hulyo ba? Tama ba yun, Mayan? Wala naman daw tumutol, Alex, dun sa bahagi ng Kamara at ng Senado, mga senador at kongresista, dun sa inilatag na schedule ni Senate President Francis Escudero na July 30. Pero paglilinaw niya sa June 2 kung kailan magre-resume ang session, ay uumpisa na rin yung pagtalakay dun sa kanilang mga rules at pagtitibayin. Dun din ipipresenta yung articles of impeachment na ipinasa nga ng mababang kapulungan dahil yan ay hindi pa nga nababasa sa plenary session. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Mata natin sa Senado.